Okay, nandito na tayo ngayon sa uh, add roles and features na ano po. So, dito naman sa part na ito, so siguraduhin natin may nakalagay na IP address ang server nyo, ang server na ginagamit natin. So, check natin ang IP address kung naka-static, kung meron na po ba ang server natin. So, meron na, good, okay na ang server natin. Nakapag-change name na, i-check din natin kung nakapag-change name na. Punta tayo sa properties ng this PC, right click, properties, i-check natin kung nakapag-computer name na, okay na, meron ng computer name, nakapagpalit na. And then, dapat na-disable na din yung DHCP ng router nyo. Ano po? So, dapat po na-disable na ang DHCP server ng router. So, paano siya malalaman? After na ba-disable nyo yung DHCP ng router nyo, DHCP server ng router nyo, dapat i-restart nyo yung router. Ano po? I-restart para ma-restart siya, i-off, and i-on ulit. Ano po? Iba yung reset, iba yung restart. Pag sinabi natin restart, i-off, and then i-on. Ano po? Yan yung restart natin. I-off, and then i-on. Hindi po i-reset. Ano po? Para hindi na talaga mag-release ng IP address yung router natin. So, eto na. Next na natin is to add roles na. So, hahanapin na natin ang admin server manager. Yan. So, server manager natin, server manager dashboard. Ito na yung server manager dashboard natin. Kung hindi pa siya naka-open, hanapin lang katabi ng start menu. Ito yung start menu. And then, sa baba, sa katabi niya, sa right side niya, ito na yung server manager. Ano po? So, dito na tayo mag-add roles. Ano po? So, bakit tayo mag-add roles? So, mag-add roles tayo para yung mga roles na kailangan natin para ma-configure ang server ay ma-install natin. Ano po? So, click natin itong add roles. And then, before you begin, click lang natin ang next. Ito na. Role-based o feature-based installation. Next. Ito na, makikita na natin po dyan ang name ng computer natin, Avila, and then IP address 10.1.3. So, ito na. So, operating system, server 2012 R2 standard. So, click next natin. So, ito na, mag-i-install na tayo ng roles. Ano yung mga roles na kailangan natin? Active Directory Domain Services. Checkan lang natin. And then, add features. DHCP server. Checkan lang natin. And then add features. DNS server. Checkan lang natin. Add features. And then, itong sa may file storage services. So, may drop down po dyan. Click natin yung parang triangle sa may gilid. Click natin, drop down. And then, meron pa yung file and SCSIS. So, click lang natin drop down, pababa. Yan. And then, click natin ang File Resource Manager. And then, add features. Pag kinlik natin yung nag-check tayo sa File Server Resource Manager, automatic yung file server, machichan yan. Ano po? So, next natin, bababa natin. And then, print, document, and services. Yan. And then, add features. So, meron na. Ilan yung nachichan natin? Active Directory Domain Services, 1, 2, DHCP server, 3, DNS server, 4, File Resource Manager, and 5 is Print and Document Services. So, after that, click next natin. Click next. Wala na po tayong papalitan dyan. Next na lang natin. Active Directory Domain Services. Next na lang po natin yan. Wala na tayong chinikan. So, lahat ng rows na chinikan natin, nandito po yan sa may left side. Ano? Next lang natin siya. Wala na po tayong yan. Ito naman, print server. May check po talaga yan. Kaya, next na lang natin. And then, click natin itong restart the destination server automatically if required. Checkan natin. And then, yes. And then, install. So, wait lang natin matapos ang installation ng add roles natin. Add roles and features. So, yan lang. Ganyan lang po kadali ang mag-add roles. So, wag muna nating i-close. Hintayin natin matapos para makikita natin kung talagang nag-succeed yung installation.
So, as of now, installation pa siya. Installation started. Ayan. Installation started pa lang po tayo. Yan, so wait lang natin. Medyo matagal-tagal po yan. I-wait lang natin. So, di baling maghintay, basta tama yung hinihintay natin. Ano po? So, installation started. Yan, so medyo matagal-tagal talaga. Hintayin lang natin kasi madali lang naman yan. Madali lang naman po yung matapos. Ayan. Ayan, so okay na. So, configuration required, installation succeeded on Avila. Okay na, okay na. So, pwede na natin siyang i-close. Ano po? So, okay na, na-add rules na natin. Pero, may pupunta tayo sa may white flag na nasa may taas ng server manager. So, ito yung tinatawag na notifications kasi may lumabas na exclamation mark na color yellow. I-click lang po natin yan. And then, pipiliin natin ang promote this server to domain controller. So, kailangan po natin ito. Pupromote na natin. And then, mag-add new forest tayo. So, ang add new forest, ito na po yung tinatawag nating domain. Domain natin. So, css.org, techno.edu, scs.com. So, dito, papalitan na natin. Yung root domain na gagamitin natin is css.com. So, pipiliin natin. css.com po ang gagamitin natin. So, pwede naman siyang all capitals. css.com. Pwede naman small letters. Ano po? Wala naman pong problema. Pag na-type mo na yung root domain mo, so, mag-next na tayo. Next. Yan, next natin. So, ano na yung sunod? Wait lang po natin kasi loading, naglo-load pa yan. Deployment configuration na po ang tawag natin dyan. Continue lang natin. Waiting lang. And then, labas na. So, maglalagay na tayo ng password. So, type the directory services restore mode DSRM password. Naglagay na tayong password. So, yes, and 1, 2, 3, 4, 5. So, dapat ang password nyo po is hindi nyo kakalimutan. Dapat po, tama ang password. Next lang natin, and then, next lang din natin. More on next na lang po ang iba dito. Kasi pag once na na-configure na natin, yan, so ang BIOS natin, naging ng CSS. Yan, next. Next na lang natin. Wait naman tayo kasi prerequisites check. Chine-check niya yung mga prerequisite ng installation natin. Ayan po. Yan. Sabi daw, if you click install, the server automatically reboots at the end of the promotion operation. Ano po? So, after na matapos natin yung installation, automatically na mag-restart yung server natin. Ano po? Magsa-sign out tayo. Ayan. So, tapos na. Mag-i-install lang tayo. Install. Ayan. Na-click na natin ang install. Waiting na lang. At ito ay magre-restart na. Okay, installation pa siya. Starting. Pag sa part na ito nagkaroon ng problema, ang mangyayari diyan is uulitin nyo from the top.
Ano? So, dapat matapos ang installation. Matapos yung installation para hindi magka-problema ang server natin. Ano? Ayan. So, malapit na. A delegation, okay na. Created na. CSS.com na. Ayan, lumalabas na. So, creating directory partition, CN, DC. So, basahin niyo po lahat yung mga lumalabas dyan sa, sa screen. Setting the LSA, policy information. Yan, setting the computer, and then DNS server, computer. O yan, so okay na po. Ayun na, you're about to be signed out. Okay, so magsa-sign out na, and then magre-restart na po yung server natin once na kinlik natin yung close. Ano, automatic po yung mag-restart. Ano, yan, nag-restarting na ang computer natin, ang server natin, nag-restart na. Yan, so wait lang natin mag-open yung server natin.